Mga ka-express, mukhang jackpot na naman talaga si Kai Sotto. At hindi lang basta jackpot na parang nanalo sa raffle o lottery, kundi isang jackpot na bunga ng matinding tiyaga, disiplina at pananalig sa sarili. Isang klaseng jackpot na hindi lang swerte, kundi prueba na ang isang Pinoy tulad niya ay kayang-kayang makipagsabayan sa mundo ng professional basketball. Hindi lang sa Asia, kundi pati na rin sa pandaigdigang entablado tulad ng NBA. Kung babalikan natin ang mga nakaraang buwan, isa sa mga pinakamalungkot na balita para sa mga taga-suporta ni Kai ay ang pagka-injure niya habang nasa kalagitnaan ng season sa Japan B-League. Marami ang nag-alala, baka raw mawala ng momentum, baka mawala sa eksena, at baka tuluyang malimutan ng mga scouts ang kanyang pangalan. Pero teka, hindi yan ang nangyayari. Sa halip, isang nakakagulat na development ang dumating. Binigyan si Kai ng Koshigaya Alphas ng bagong kontrata at hindi lang basta kontrata kundi ang pinakamalaking deal na nakuha ng isang Pinoy import sa kasaysayan ng Japan B-League. Yes, mga ka-express, grabe talaga ang tiwala ng Koshigaya Alphas kay Kai. At sa puso ng kumpiyansang ito ay walang iba kundi ang kanilang head coach na si Coach Anzai. Para kay Coach, si Kai ang main man, ang sentro ng kanilang sistema, ang haligi ng kanilang opensa at depensa. Sa totoo lang, aminado si Coach Anzai na talagang miss na niya ang presensya ni Kai sa court. Ibang-iba raw ang impact ng batang ito, hindi lang sa stats kundi pati sa leadership at presence sa loob ng laro. Kaya nang masigurado na makakabalik si Kai sa susunod na season, sabay pa ng perma ng isang historic contract, parang nagsimula na ulit ang isang bagong yugto sa kanyang karera. Para kasing pinili ng Koshigaya Alphas na sumugal hindi sa kasalukuyang Kai Sotto, kundi sa mas malinaw na bersyon ng Kai na paparating. Ika nga nila, betting on the future. Well, hindi biro ang magbigay ng malaking kontrata sa isang player na galing sa injury. Karaniwan, ang mga teams ay nag-aalangan, tinitingnan muna nila kung okay na ba ulit ang tuhod, kung may explosiveness pa ba, kung may bilis pa rin na iwan. Pero iba ang Koshigaya, hindi sila nagantay, hindi sila nag-alinlangan. Para sa kanila, sapat na ang nakita nila. Alam nilang sa pagbabalik ni Kai, hindi lang ito magiging katulad ng dati, kundi mas malakas, mas matatag, at mas handang sumabog sa international level. Kaya kung tanungin mo, bakit big deal ang kontratang ito? Kasi mga ka-express, ito ay senyales na kahit pa may injury ka, kung totoo ang tiwala sa iyo ng team mo, bibigyan ka pa rin ng pagkakataon at higit sa lahat, senyales ito na NBA ready na ang level ni Kai. Ngayong panahon ng kanyang recovery, hindi lang basta pahinga ang ginagawa ni Kai, hindi lang siya nakahiga habang inaantay gumaling ang tuhod, sa halip, mas naging dedikado pa siya sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Ayon sa mga insiders, grabe ang transformation niya. Makikita mo raw agad ang pagkakaiba. Mula sa mas defined na muscle, mas solid na upper body, at mas explosive na lower body strength. Kung dati ay mas kilala si Kai sa kanyang height at shot blocking, ngayon ay unti-unti na rin nagiging dominante ang kanyang post moves at physicality. So isipin mo mga ka-express, kung dati kahit payat ay kayang makipagbakbakan, paano na kaya ngayon na may lakas na siya? Lahat ng elemento ay andyan na. Height, skill, basketball IQ, work ethic, at ngayon, power. Ayon nga sa isang Japanese sports analyst, ang katawan ngayon ni Kai ay NBA standard na raw. Hindi na lang siya prospect kundi isang ganap na elite player. At ang best part, 22 years old pa lang siya. Pero hindi lang physical na aspeto ang pagpapalakas ni Kai. Kasama ng bagong kontrata at pagbabalik ay ang mas matatag na confidence. Sa larong basketball, hindi lang katawan ang kailangang malakas, kailangan mo rin ng matibay na loob. Ang isang malaking kontrata tulad ng sa Koshigaya Alphas ay hindi lang pampalakas ng bulsa, kundi pampatibay ng loob.
Ito ay parang sinasabi ng team sa kanya, Kai, kami ang bahala sa iyo. Bumalik ka lang. Alam namin kaya mong gisingin ang buong liga. At ang tanong ngayon, ano ang aasahan natin sa pagbabalik ni Kai? Ayon sa mga eksperto, isang breakout season ang posible. Kung dati ay limitado sa rotations at development minutes, ngayon ay asahang bitbitin ni Kai ang buong sistema ng Koshigaya. Hindi na siya yung rookie na nag-adjust pa lang. Siya na ngayon ang mukha ng prangkesa. Isang Pinoy ang main man ng isang professional basketball team sa Japan. So imagine that. At huwag nating kalimutan, ang Japan D-League ay puno rin ng international scouts. Marami sa mga NBA general managers ang tumitingin sa Japan para maghanap ng susunod na talento. Ang Japan kasi ay hindi lang basta liga ng mga Asians, kundi tambayan din ng mga dating NBA players, solid imports at matitinding competition. Kaya ang pagbabalik ni Kai ay isang malaking audition na naman sa NBA. Lalo pat sa ganitong level ng kumpiyansa at suporta ng team, mas malaki ang tsansang mapansin ulit ng mga NBA scouts ang kanyang potential. Mga ka-express, sa bawat araw ng training ni Kai, sa bawat bigat na kanyang binubuhat, sa bawat shooting drill at rehab session, isang bagay lang ang nasa isip niya, ang makabalik na mas malakas, mas matatag, at mas handang patunayan na kaya niyang lampasan ang expectations. Hindi na ito usapin ng if, kundi when. Kailan siya papasok sa NBA? Kasi sa mga mata ng maraming analyst, kung tuloy-tuloy lang ang progress niya, hindi malayo ang araw na yon. Sa lahat ng pinagdaanan ni Kai, mula sa hype bilang batang prodigy hanggang sa mga challenges sa international basketball, injury setbacks, at ngayon ang kanyang makasaysayang kontrata, isa lang ang malinaw, hindi pa tapos ang kwento. Sa katunayan, ngayon pa lang talaga nagsisimula ang pinakamatinding kabanata ng kanyang career. Ang tiwala na ibinigay sa kanya ni Coach Anzai at ng buong Koshigaya Alphas ay hindi lang basta kontrata, kundi isang kumpirmasyon na si Kai ay makakabalik sa court at hindi na tulad ng dati, kundi isang version na NBA ready na, mas halimaw, mas buo at mas determinado. Kaya mga ka-express, huwag kayong bibitaw sa pagsubaybay sa journey ni Kai Sotto. Malapit na nating masaksihan ang pagsabog ng tunay na Kai Sotto at sa araw na yon, masasabi nating muli, ginulat na naman ni Kai Sotto ang mundo. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, and subscribe now.